tinatawag nating Ethics Committee ng Congress ng House of Representatives. Ayan, sila po, kasama po si Dilima at saka si Jokno. Kaya itong mga to talagang ipokritong-ipokrito. No? Napakatindi po ng pagiging ipokrito nito ni Dilima at saka nito ni Jokno. Kunwari, justice icon, kunwari human rights defenders. Pero mas importante sa kanila yung pong karapatan ng mga magnanakaw sa Kongreso. Mas pinangangalagaan nila kaysa po sa mga naglalantad ng mga pagnanakaw, no? Yan po ang ginawa nila. Kung meron po tayong kung meron pong tanong kung ano po ang ginawa nila kay Barsaga, bakit po nila sinuspindi? Simple lang po yan. Mas pinahalagahan ng Ethics Committee na kinabibilangan. Nagulat po ako. Akala ko isa sa mga magnono. Akala ko po isa po sa magsasabi na hindi karapat dapat suspindihin. Wala ka talagang aasahan dito, no? Yung mga nagsasabi po na sila po ay makahustisya, yung mga nagsasabi po na sila po ay maka-human rights, ay kasama po sila sa komite. Hindi lang po sila yung simpleng miyembro bumoto ng yes para masuspindi si Barsaga. Sila pa po ay miyembro mismo ng Ethics Committee. Antindi talaga ng kaipokritohan ito ni Dilima at saka nito ni Jokno. Rally pa kayo ng rally. Kung yung karapatan yung mag-rally pinaglalaban ng lahat ng tao sa buong mundo. Etong karapatang mag-post sa Facebook, bawal. Yan po ang mga nagkukunwaring nagbabantay, pero sa totoo po sila po yung mga protektor ng mga magnanakaw. Wala po yung iba po, yung chairman nila si Abalos. Alam na natin yan Abalos ba naman Alam nyo naman, ano niya ba yung si Abalos na DILG? Queuing niya ba? Alam naman natin na bata yan ni Marcos. Pero dito po tayo nagtataka. Sa katulad po ni Dilima at saka nito ni Jokno. Kasi nagpapanggap po sila ng mga human rights defenders. Nagpapanggap po sila na sila po ay para sa hustisya. Kaya po gusto nilang makulong si Tatay Digong. Kaya po gusto nilang mag-resign si BP Sara Duterte. Kasi nga, para sila sa katarungan, anti-corruption sila. No? Para sila sa human rights. Bakit po yung nagsasalita po laban sa mga magnanakaw na si Barsaga, nagpo-post sa Facebook. Ano po ba pagkakaiba ng pagpo-post sa Facebook at saka pagrarally? Wala pa kasing rally nung bata kayo. Kayo po, nung kabataan ninyo, kayo yung nagrarally laban kay Marcos Sr. No? Wala pa po kasi nung panahon na yun ng Facebook. Kung may Facebook na, kayo po, nagpo-post din kayo. Porket hindi nyo alam kung ano po yung purpose ng Facebook. Isa po sa kalayaan sa pamamahayag yung paglalagay sa Facebook. At yung Facebook nga hindi sinasansala. Ibig sabihin, napakahigpit po ng Facebook Napakahigpit po niyan. Yung kanyang community guidelines. Unlike po rito sa TikTok, sa YouTube, mas mahigpit po di hamak yung Facebook. Pero inaalaw nga po ng Facebook yung pong mga post ni Barsaga. Bakit po? Kasi po pinahahalagahan ng Facebook yung kalayaan po sa pamamahayag. Mabuti pa po yung Facebook, hindi po gobyerno yun. Yun po ay isang app lang. Kayo po, nagkukunwari. Walang bukang bibigyan kundi mga hustisya, human rights, kalayaan, anti-corruption, galit sa magnanakaw. Pero po, ano po ang katotohanan? Ang galit po sila sa mga kumontra sa droga. Galit na galit sila kay Duterte kasi si Duterte po ay kontra droga. Galit po sila sa mga kontra magnanakaw katulad po ni Barsaga. Ine-expose niya po yung kanyang mga kapwa congressman na magnanakaw. Lalo-lalo na po, isa sa mga paborito niyang expose, itong ating presidente at itong si Martin Romualdez. Yan yung sinasabi natin no? Ito po, si Dilima po tsaka si Jokno, hindi po sila simpleng bumoto lang para masuspindi si ulitin ko lang po. Hindi po sila simpleng bumoto para masuspindi si Barsaga. Sila po ay miyembro ng Ethics Committee. Sila po yung nag-create. Sila po yung bumalangkas. Kasama si Dilima at saka to si Jokno. Sila po ang bumalangkas ng kautusan na suspindihin itong si Barsaga. Matindi kayo. Mamaya naman po, mabuti na lang meron po tayong congressman na natitira dyan ng mga bata. Nariyan po si Leandro Libiste. Ngayon po, ine-expose sila ni Leandro Libiste. Lahat po, halos lahat, mayroong insertion. Sabi niyong wala ng insertion? May insertion pa rin. Yan lang ang alam mo, Sans AR. Tatay mo, hindi na makauwi. Yun ang achievement nyo.
Napakulong nyo si Tatay Digong, tuwan-tuwa pa kayo. Kasi siyempre, talagang ganyan. Pag ikaw po ay pro-droga, galit ka kay Tatay Digong. Ganun lang naman po. Wala na po tayong masyadong usapin. Pag ikaw po ay pro-magnanakaw, pro-droga ka, katulad ni Dilima, ni Jokno, pro-droga, pro-magnanakaw, talagang magagalit talaga kayo kay Duterte. Mga pro-magnanakaw kayo. Pro-droga kayo. Galit talaga kayo kay Tatay Digong. Ano magagawa natin? Pero kung kayo po ay pro-mamamayang Pilipino, kung kayo po ay para sa mga OFW, para po sa mga mahihirap, bibilib po kayo kay Duterte. Tanungin nyo nga yung OFW kung proud pa sila ngayon na Pilipino sila sa ibang bansa. Bago kayo magyabang na, nakakulong pa rin ang tatay mo, nakakulong pa rin ang tatay mo. Tatay ko patay na. Nakakulong. Si Tatay Digong, tatay ng buong Pilipinas yan. Hindi ko lang tatay yan. Lagi kayo ang tuwan-tuwa kayo. Tatay Digong nyo nakakulong pa rin. Putya, yun ay achievement. Ang lahat ng tao sa gobyerno magnanakaw, yan achievement nyo? Basta, napakulong namin tatay nyo. Hindi mo pala tatay, huwag ka magtatay-tatay. Yan lang po ang pagtatalunan namin. Ganyan po rito, kalalim. Kaya masarap po paminsan-minsan dumadalaw sa TikTok, ang lalalim ng tao. Tatay mo yan, di mo nga tatay yan. Tatay ko yan, tatay nyo, tatay. Yun lang pinagtalunan. Ang tanong, may magnanakaw ba sa gobyerno ngayon? Sangkatutak. Proud sila. Proud kayo na marami magnanakaw. Taas noo pa kayo. Hindi naman involved ang Pangulo namin. Hindi naman involved. Si Martin lang. Di pa kulong nyo si Martin. Hindi, pinsan yan. Di ba? Balik tayo rito sa topic bago tayo na ng mga antatalino. Antatalino po ng mga nasa TikTok. Napakatatalino. Proud na proud. Proud na proud yung mga taga-TikTok na nagkakulong pa rin tatay nyo. Okay. Balikan po natin to. Nakakahiya po. Nahihiya ako na kayo bukang bibig nyo human rights, bukang bibig nyo hustisya, bukang bibig ninyo anti-corruption kayo. Pero sa totoo lang, kayong dalawa, Jokno, Dilima, yung totoong anti-corruption na si Barsaga, yung totoong gusto ng hustisya na si Barsaga, sinuspindi ninyo. Hindi po bumoto lang. Sila po ang nagsuspindi dahil miyembro si Jokno at saka si Dilima ng Ethics Committee. Ganyan po kagrabe. Ngayon, nagtataka kayo bakit galit na galit yung mga tao dyan kay Dilima. Sa totoo lang po, napawalang sala ba talaga si Dilima? Opo. Pero hindi po ibig sabihin wala talaga siyang kasalanan. Kaya napawalang sala yan, bumaliktad ang mga testigo. Ngayon, 7 taong ka nakulong, bumaliktad ang testigo, wala kang pinakulong sa mga testigo. Kung totoong siniraan ka ng mga testigo na yan, bakit hindi mo sila ipakulong? Kasi, di ba? Napaka-logic. 7 taon kang nakulong, Dilima. Tapos kaya ka nakulong dahil false testimony, sabi mo. Hindi po totoo na walang testigo kay Dilima. Napakaraming testigo laban dyan. Nagbaliktaran lang. Di ba? Bumaliktad. Siyempre, absuelto ka. Bumaliktad testigo mo. Ang tanong, baliwala lang sa iyo yung 7 taon. Bakit hindi mo sampahan ng kaso yung mga sinasabi mong nag-false testimony against sa'yo? Ganun lang yun . Okay, si Trillanes, hindi na po natin pinag-uusapan niya. Yun lang po may mga power ang pinag-uusapan. Pabanatan nyo si Trillanes, sisikat lang yan. Hindi na nga nanalo ng mayor, pasisikatin pa natin dito. Na ang dahilan po ng suspension ni Barsaga kasi nagpo-post po siya sa Facebook ng makatotohanan. Ito pong mga galit sa katotohanan, katulad po ni Abalos na chairman. At saka, kay Abalos po, wala pong problema dahil pamangkin ni Abalos yan . Alam naman natin na pro-BBM yan. Pero ito pong si Dilima at saka si Jokno, takanta tayo, bakit kayo nagpapanggap na mga pro-justice, justice icon, bakit kayo nagpapanggap na kayo ay pro-human rights, pero ayaw ninyo ng katotohanan na binubulgar ni Barsaga. Alam nyo po, hindi nyo po pag-aari yung Facebook. Yung Facebook po, ay hindi sa gobyerno ng Pilipinas yan. Ang ibig ko sabihin, kung yung Facebook nga hinahayaan si Congressman Barsaga na mag-post ng kanyang mga pinopost, kayo pa ba ang pipigil? Ibig sabihin, hindi lumalabag sa community. Pero sa community po ng mga pro-magnanakaw, sa community po ng mga anti-human rights,
wala pong karapatan ang mga kumakalaban sa gobyerno o mga oposisyon sa gobyerno, wala po silang karapatan na mag-post. Yan lang po yun. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi po ni Barsaga tungkol po sa dalawang congressman na to. Ito po pahayag, parang ang sama-sama po ng loob ni Barsaga dito po sa dalawa. Hindi po masama ang loob niya kay Abalos. Alam niya po na pro Marcos talaga yan, pero dito siya masama ang loob. Dito sa dalawa na to kay Congressman De Lima at Jokno. Basahin po natin yung sinabi po ni Barsaga. Congressman Barsaga, I mean. Congressman Jokno and Congresswoman De Lima of the Ethics Committee fails to understand that this case will set a precedence for future ethics cases on online expression. Correct. Nakalimutan po ninyo, palibasa, hindi nyo alam kung ano po yung Facebook. Parang ganito po yan eh. Nung panahon nyo, 1970s, nagrarally kayo. Pag pinigilan kayo magrally, di ba, sisigaw kayo, anti-human rights? Eh ngayon po yan po katumbas ng pagrarally po. Yung mga Gen Z po, hindi na po nagrarally ng literal. Marami dyan, sila po yung nagpapahayag ng kanila. Noon kasi wala pang social media, kaya po ang pagpapahayag ng mga tao through rallies lamang. Nung panahon ninyo, nung kabataan nyo, De Lima at Jokno. Ngayong matanda na kayo, yung mga kabataan, mayroon po silang paraan ng pagpapahayag ng malaya. Katulad ng pagrarally ninyo noong 1970s o noong 1960s. Nung panahon na kayo kabataan pa rin katulad nila. Sana inuunawa nyo. O, kaya po yung nagsusukat lang sa rally, sukatin nyo po yung nanunood sa mga rally. Yung mga rally po ng mga Duterte, tignan nyo po kung ilan naman nanunood sa mga rallies ng mga Duterte. Mas marami po yung online na nanunood. Kasi hindi naman, it's impossible na lahat po ng nakikiisa sa mga pro-Duterte rallies ay makapunta. OFWs na lang. Milyon po yan. O, hindi po yan makakapunta sa mga rally ng pro-Duterte. Pero naroon po sila. Nanunood po sila. Online po ang kanilang pagrarally. Hindi nakakaunawa to si Jokno at si De Lima. Kung kayo po, anti-Marcos kayo, yung tatay. O sumisigaw kayo ng kung ano-ano sa tatay ni Marcos. Pag kayo ba pinigilan nung kabataan ninyo na sumigaw laban kay Marcos? Anti-human rights yun? O, di ba? Eh bakit ito? Bakit bawal mag-post ang kapwa ninyo congressman? Ikaw, Jokno, ang tatay mo, senador. Pero lumalaban yan kay Marcos. Hindi mo na unawaan. Binobomba yan. Binobomba ng bombero yan. Dahil lumalaban sa tatay ni BBM. Tapos ikaw, galit ka sa mga nagpapahayag. Tanong ko lang po sa inyong dalawa. Ilan po ang napatay ng pahayag ni Kiko Barsaga? Wala ni isa. Magkano po ang nawala sa taong bayan? Ilang bilyon po o ilang trilyon ang nawala sa taong bayan dahil nag-post si Kiko Barsaga? Ay zero din. Hindi po nanakawan. Walang nanakaw sa kaban ng taong bayan. Bakit kayo galit na galit sa pagpo-post ni Kiko Barsaga? Pero doon, sa mga kapwa nyo congressman na nagkasabwat ng mga kontraktor, na nagkaroon ng ghost project, na nagkaroon ng palpak na flood control project, na kumitil ng buhay ng maraming Pilipino. Wala kayong pakialam? Ni hindi kayo nagagalit? Doon po sa mga kapwa ninyo congressman. Ito, congressman sa congressman ha. Sinuspindi nila si Congressman Kiko Barsaga dahil nagpo-post ng mga anti-corruption, nagpo-post ng mga anti-human rights, nagpo-post ng naglalantad ng korupsyon ng mga kapwa niya congressman. Pero yung mga kapwa congressman na nagnakaw, kaya may ghost project. Yung kapwa nyo congressman na nagnakaw, kaya may mga substandard project. Wala kayo, dehin bokiki kayo, okay na okay yung ginagawa nila. Walang ethics. Ha? Wala pong ethics. O ikaw pala, matalino ka pala kaya eh. Lantad mo naman yung katalinuhan mo. Ano ba vlog mo nang mapanood namin kung gaano ka katalino? Huwag yung sabi lang na sabi ng bobo kami. Dapat meron ka ring patunay na matalino ka. Asan ba vlog mo nang mapanood namin kung gaano ka katalino? Dehin bokiki kayo sa nilalantad ni Kiko Barsaga. Pero yung naglantad ng katiwalian, yung naglantad ng pagnanakaw, tanong nga ni Congressman Marcoleta, ano po ba ang mas masama? Yung magmiyaw-miyaw o magnakaw?